Duterte legacy talaga to. Kasi makarinig ng kwento na kami lang dalawa ni Digong. Yes. Naalala niyo po nung basahin ni Presidente Duterte yung pangalan ng mga congressman. Diba? Tapos sinabi niya, ito report ni Commissioner Belica to. So, ang nangyari po noon, nagalit sa akin lahat ng congressman dahil hindi mo pwede magalit sa Presidente. So, magalit ito sa bata ng Presidente. So, sinungaling yung si Greco, korap yan, patatawag namin yan, imbestigahan namin yan, kung ano-ano sa media. So, napikon mo ako, kasi 2 linggo na tuloy-tuloy, hindi naman ako kumikibo dahil ang trabaho ko, mag-imbestiga, mag-file ang kaso, mag-report kay Pangulo. Sabi ko, akala ata nito mga to, takot ako sa congressman. Sabi ko, lahat ng congressman na pinanganganak, nakatatakot ako. So, nagsabi ako sa Pangulo, sabi ko, boss, papaalam lang po ako sa inyo, papatulang ko na itong mga to. Dahil sabi nila, bata nyo raw sila. Kasi yung binigay kong listahan, mga isinumbong sa akin, wala akong jurisdiction ng PACC sa congressman. Pero sa DPWH, meron. Pero pag nagsusumbong na yung mga tao, kasama yung congressman. So bagamat wala kaming jurisdiction sa congressman, they now become part of our report to the President to be endorsed to the proper agency. So pag submit namin ng report, kasama lahat. Contractor, DE, DPWH, at congressman. Meron ngayon ng interview sa akin na sabi, bakit to? Nagsusumbong to ka sa DPWH, ganyan. Sabi ko, tama po yan. Pero ang problema po kasi, ang mga DE, hawak ng mga congressman. So walang magawa ko sa mga congressman yan. Dahil pag pumalag po sa congressman yan, patatanggal po yan. Teka lang. Commissioner Belica, pakiulit nga sinabi mo, yung mga congressman ka mo ang may hawak sa mga DE. Yan po, tumpak po, hawak ng mga congressman ng DE. Kaya dapat kasama ang congressman sa imbestigasyon. Lumaki po yun. Tinagat naman ng isang congressman, inaway ako, sinagot ko, lumaki na lumaki, hinihingi ngayon sa akin, biglang lumabas na, Belica, punta ko shut up. Nilalabas na sa dyaryo. So, bumalik ko sa akin ng reporter, sabi, sir, yan sabi ni congressman ganito, kung wala ka namang sasabihin, tumahimik ka na. Sabi, ilabas nyo rin yung mga Belica should name names. So sabi ko, talaga naman papangalanan ko abangan nila. So hinihingi ngayon sa akin ng Kongreso yung mga pangalan. Ang sabi ko, ilalabas ko ang pangalan, pero ibibigay ko kay Digong. Dahil wala akong mandato na mag-report sa inyo. Sa Presidente ako nag-report. So kung gusto nyo makakuha information, kunin nyo sa Pangulo. Pumunta kayo sa Pangulo. Di pumunta ko sa Pangulo. Tapos, nagpadala ng tao sa akin, uminit na po ang sagutan namin, issue. Ang sabi kong ganon, alam nyo kayo, kung meron kayong problema sa akin, patanggal nyo ako kay Digong. Pero huwag kayong magagalit sa akin kung ginagawa ko ang trabaho ko. Ngayon, kung may problema kayo sa akin, at meron kayo talagang gusto mangyari, gawin na natin ngayon. Diyan, dito, kahit saan, gawin na natin ngayon, sabi ko. Dahil wala kang pinapanganak na congressman na katatakutan ko. Dahil kung akala nyo na kaya ako nandito, dahil yan si Belica sa politika lang yan, kaya ganyan yan. Politika ni Belica, nagpanting po ang tenga ko. Nung marinig kong politika lang ni Belica yan. Kung akala nyo na politika ito sa akin, sabi ko, buhay ko tinataya ko rito. Sabi ko, ngayon, kung meron kayong gusto mangyari ako, gawin na natin ngayon. Ngayon na! Awa ng Diyos, walang pumalag. Tapos punta ako dito ko, si Belica. Pero ebidensya po kami. Si Belica. Nagpaalam na ako kay Pangulo. Sabi ko, boss, papatulang ko ng mga to dahil nasusobrahan na po ako dahil nakalatat ako sa kanila. Pinatawag ako ni Digong. Wala naman pakialam si Digong sa ganyan. Sabi niya, wala akong jurisdiction sa Congress. So tumahimik na ako. 2 weeks later, pinirmahan niya yung budget. Yung pala, inaantay lang niya mapirmahan yung budget. Pagsara nung, yung report ni Greco, nandyan, sabi ko sa mga congressman, pag nandun ang pangalan niyo, basahin ko kayo. Binasa nga. So, galit na. Natawag ako ni Digong. Ano ito pinatawag ni Digong? So, dun sa music room, pinapunta ako doon.
Wala akong tao. Ang forma ko kasi pag pinatawag kayo ng Pangulo noon, ang forma noon, ito upuan niya, walang mesa, tapos saan siya maupuan. Yan. So na mesa, siya ang bosyo. Pagdating ko ron, pasok siya, pinalabas lahat ng tao. Sekretaryo, bodyguard, lahat, media, everybody out. Tapos tandang-tanda ko po, siya ang nagsara ng pinto. Tapos, tumalikod sa akin. Sa height po ng kontrobersya nung away ng namin ng Kongreso. Sinabi. Tapos pumikot sa akin. Sabi gano'n, You are doing great. Hindi isang approve, dalawang kamay. You are doing, ginano sa mukha ko. Di, tawa naman kami. Sino pa mga korap dyan? Sabi sa akin, ano? Sabi ko, ito pa po. Tak, 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 tak. Yung anak ko nandyan. Sabi ko, boss, wala. Wala nag-report eh. Boss, wala. PI na yan, sabi niya. Alam mo, ito sinabi niya sa akin. Dalawa lang po kami, unang tao. Mamaya sumunod na si Senator Bong. Pero nahuli si Senator Bong kasi meron siyang mga inaayos sa labas. Sabi niya, alam mo, kung nandyan ang anak ko, magre-resign ako ngayon. Sabi sa akin, hindi mo, magre-resign ako. Hindi ako kami po. Tapos, ilayo siya kwento. Tapos dumating na si Senator Tom. Tapos, sabi ni Senator Tom, boss, kaya nandito si Greco dahil nagkakainitan na sila nung ilang mga congressman. Naghahamonan na eh. Kasi, nung basahin mo yung listahan, binanggit mo ang pangalan niya. So, galit ngayon lahat sa kanya. Hindi na-realize ni Digong yung error. Bakit pag binabasa niya yung drug list, di naman niya sinasabi na nag-report si Bato, o yung mga general, mga colonel. Nung basahin yung corruption list, sinabi nag-report si Greco. So, galit lahat ni Greco ngayon. Yan po, kaya nandito si Greco kasi nagkakalit. So, na-realize po ni Digong yung nangyari, ay oo, parang gano'n ba yung o nga, hindi ko dapat sinabi. So, kaya ni Digong po, from his chair, lumipat sa tabi ko. Ako, tahimik lang naman ako. Oh, ano? May problema ka? Oh, wala po. Mali ba ginawa ko? Hindi boss, tama ginawa mo. Lahat ng gawin mo, tama. Lahat ng sabihin mo, tama. Basta sinayo boss. Gawin mo na gawin, tawa para sa akin yun. Tawa na tawa si Digong. Itong bata ko, magaling pa sa kernel to eh. Sabi, hindi boss, sabi ko, hindi boss, ganito. Patatawag daw po ako sa Kongreso. So, ano ang gagawin ko? Pupunta po ba ako o hindi? Commissioner pa lang po ako noon, so undersecretary. May order siya noon na pagka-cabinet member, sekretaryo, hindi pupuntang, pag hindi niya binigyan ng clearance, hindi pwede patatawag ng Kongreso. Hindi pa ako chairman noon, commissioner pa lang. So sabi ko, boss, ano ba, pupunta ba ako? Sabi niya, ikaw, pumunta ka doon. At pagdating mo doon, sabihin mo lahat ng alam mo. Pasabugin mo, huwag kang magtatago. Kung anong sinabi mo sa akin, yun ang sabihin mo sa kanila. Paputukin mo. Sabi, sabi ko, sige boss. At pag nakita mo sila, sapakin mo. Sabi ko, sige boss, sasapakin ko po. So, tanda po ako noon. Sabi ko, sasapakin ko talaga itong mga to. Dahil pag hindi ko sinapak ko, sisinilin ako ni Digong. So, ito na po. Anyway, hindi ako pinatawag ng Kongreso noon dahil ayaw ni Digong. Hindi pa kilaman si Greco. Nagkatrabaho lang yan. So nakikipagkaibigan ngayon sa akin, lahat na nagbumura sa akin, nakikipagkaibigan. Hindi ko pinansin lahat, humingi ng appointment. Hindi ko binigyan lahat. Busy ako, wala akong natatanggap. Hanggang pumunta ng Office of the President, humingi ng appointment sa akin dahil gusto rin magpa-imbestiga sa akin. Wala na ako may jurisdiction po yung isa. Sabi ko, huwag na kayo magpag-usap sa akin dahil sumagot na lang kayo sa padadala sa inyong, kung ano man padadala sa inyo. Doon kayo magpaliwanag, wala na tayong pag-usapan, binigay ko na lahat. Wala ho akong pinapasok, ayoko makipag-usap. Finally, ginawa ng isa, pumunta sa Office of the President. Yung Office of the President, sa kakulitan, tumawag sa akin. Under ako ng Presidente. Yung utos nila, susundin ko. Napaka-oo po ako. Sabi ko, sige po, kakausapin ko na.
Pagbaba ko ho ng telepono, hindi ko na ho tinawagan, hindi ko na rin kinausap, hindi pa rin nakapasok sa akin. Anong nangyari po noon? Tinigilan po kami ng, ang point ko ho, noon, pati Kongreso, may takot na huli sa korupsyon. Ngayon, baliktad na po eh. Ngayon, nag-aalap PACC na ang Quadcom. Pero ang meron sila, na wala kami noon, sila, kaya nilang magsalita sa media araw-araw, kami ho, bawal kami noon eh. You have to finish your investigation properly, file it in the proper court, ombudsman, and submit to your report to the President. And then it's the President who will decide what to do with your case. So napakaganda po nitong ginagawa nila sa Quadcom kung gagamitin po nila sa tama. Pero wala po ako nakita sa Quadcom na tinawag nilang hindi politiko. Puro politiko ang iniimbestigahan nila. Bakit hindi sila mag-imbestigahan ng talagang Congress, DPWH, di ba? Bureau of Customs, BIR, yan ang natawag-tawagin nila. Huwag na yung flood control dahil damay sila ron eh. Dapat ibigay nila sa iba eh. Hindi ko naman sinasabing guilty sila, pero ibig sabihin, lumalabas sa mga investigasyon ngayon, sa mga issues ngayon, damay sila eh. Kung totoo yan o hindi, we leave it to the court. Pero yung Tama si Chairman Bertigaya. Yan ang position nga ng PDP. Doon sa ipinalabas natin na position ng PDP tungkol sa ongoing investigation dito sa issue ng flood control projects and other infrastructure projects na dapat it should not be Congress ang lead agency that will investigate this matter. Kasi merong ng allegation, merong insinuation, or merong suspicion na yung district engineers at saka regional directors ng DPWH, they only follow orders from some members of Congress. Hindi nila lahat, some members of Congress. So it would not be good if, sabi nga ni Mayor Benji Magalong, hindi magandang tignan na yung criminal, siya mismo ang mag-iimbestiga sa sarili niya. It's going to be, hindi lang conflict of interest yan or what. So, yun ang position ng PDP Laban, which was resoundingly aired by Attorney Topacio, our deputy spokesman ng PDP Laban. Yeah. So, anything more, General Kita, you have anything more to add about this issue of ease of doing business na isa sa napakalaking legacy ni Tatay Digong that really not just paved the way but institutionalized good governance in the Philippines. At last, for so many years after the implementation of the 1987 Constitution, nagkaroon ng pagbabagong pananaw ang mga tao, hindi lamang dito sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, na tumaas talaga yung paningin ng ibang tao sa gobyerno ng Pilipinas from 2016 to 2022. Hopefully, magtuloy-tuloy sana ito, na itong legacy na ito. Dahil in place na lahat yung mga batas at mga proclamations and executive orders na pwede lang i-pick ng konti, baguhin at improve kung kinakailangan. Pero may pinabanggit kanina si Chairman Berlica, yung plano na naman nilang baguhin ang saligang batas at nabanggit niyan tungkol nga dyan sa federalism, which is really one of the principal reason why we have PDP Laban existing as a party, kasi yun ang isa sa ating primary mission or goal ng PDP Laban, to establish eventually a federal system of government. But yung akin kasi as one of the constitutional reformers and advocates of changing the Constitution, federalism cannot be done outright. So I have proposed this as early as 2005, yung evolving federalism. The evolving federalism, meaning we have to strengthen autonomy of the local government units in the country. Si Greg, Chairman Berlica kanina, binanggit niya na one of the ways that Congress can do now in the 2026 budget would be to allocate more resources to the local government units and let the local government units implement these infrastructure projects that have immediate impact to the community. Binabanggit niya yung Economic Development Council from the barangay going up to the regional level, up to the national level. That is the meaning of autonomy. When you give the government powers and duties to perform, give them also the financial support
and make them accountable for whatever funds that would be coming from the national government. Because that is the real meaning of people empowerment. That's the meaning of people empowerment. People empowerment is not just giving them this power. They have to be likewise accountable for whatever power that you are going to give them. And siguro kung babaguhin natin yung Constitution, if you have to change the Constitution, and there is a proposal in the House of Representatives, which I think may gain traction, that is to call for a constitutional convention. Pero kung ang purpose lang naman ng constitutional convention, as aired already by the proponents in the House, is merely to correct a minor grammatical error, why call a constitutional convention? Kaming mga lawyers, pag sinabi mong constitutional convention yan, you're talking of complete overhaul, revision of the Constitution, more particularly